Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay RB Tuya, shout out kay Saido. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2621 hanggang 2625. Ilang matatanda pagkatapos ng ilang talakayan, dahil sa takot sa Aaron, ay nagpa siya na umalis kaagad dito. Bukod dito, nang umalis sila sa oras na ito, bumalik sila sa Huanglong Hall para sa isang magandang dahilan. Hanggat sinabi nila kay Emperador Zun kung paano hinarap ni Aaron si Yi Qingshan, hindi sila masisisi ni Emperor Zun. Gayunpaman, 3,000 kaso ay hindi ang mga lugar kung saan ang mga langgam na ito ay pumupunta at pumunta kahit kailan nila gusto. Pinatay ng Aaron si Emperador Zun kasing aga pa sa lungsod ng Longyan. Sa oras na ito, wala siyang pakialam na pumatay pa. Bagamat ang atensyon ni Aaron ay kay Yi Qingshan, hindi ito nangangahulugan na hindi niya pinansin ang sitwasyon ng mga Zhongmen. Nang malapit nang lumabas ang ilang tao sa bundok, lumabas sa kanilang mga tainga ang boses ni Aaron, "Kung gusto mong pumunta, makakapunta ako." "Gusto mo bang pumunta?" Narinig ito ng ilang tao. Nagbago ang ekspresyon ng mukha, maputlang walang kapantay. "Master Aaron, kami ay mga tao ng emperador. Ano ang gusto mong gawin?" May nagsabi kay Aaron. Lihim silang ninisya ng Aaron, ngunit ngayon ay hindi nila namamalayan na tinatawag ang tatlong salita ni Han Zhangzu. Mukhang talagang tinatakot sila ng paraan ng Aaron. Nakaramdam din ng kakaiba si Fei Lengsheng. Aaron ngayon ay haharapin si Yi Qingshan, hayaan si Yi Qingshan na sabihin ang lokasyon ni Jiang Yingying, paanong mag-aalaga sa kinaroroonan ng mga langgam na ito, Fei Lengsheng. Tulungan mo akong patayin ang mga taong ito. Kahit na hindi niya pinatay ang mga taong ito, hindi niya gustong makipag-away sa Emperador Zun, ginawa niya ito, hindi niya ito maipaliwanag kay Emperor Zun. Sa sandaling nag-aalangan si Fei Lengsheng, ang mga taong iyon ay biglang sumabog at namatay kanya, na nagparamdam sa kanya ng walang laman. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Fei Lengsheng kay Aaron. Hindi pinansin ni Aaron si Fei Lengsheng. Gusto niyang isama si Fei Lengsheng sa sarili niyang kampo, ngunit ang pag-aalinlangan ni Fei Lengsheng ay naging dahilan upang isuko ni Aaron ang ideya. Para kay Huang Xiaoyong, kahit alam niyang hindi siya kalaban, lalaban pa rin si Huang Xiaoyong. Ito ay katapatan, ngunit ang Fei Lengsheng ay hindi. "Yi Qingshan, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Dalhin mo ako upang makilala si Jiang Yingying. Kung hindi, masisira ang iyong panghabang buhay na paglilinang." Sinabi ni Aaron kay Yi Qingshan. Ang sikolohiya ni Yi Qingshan ay bumagsak. Siyempre, ayaw niyang makitang bumagsak ang kanyang kaharian. At saka, bago iyon, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang Aaron. Kung siya ay patuloy na nagsasalita ng husto, hindi lamang mawawala ang kanyang banal na kastanyas, kundi pati na rin ang kanyang kaharian. Higit sa lahat, si Yi Qingshan ay natatakot sa kamatayan. Alam niya na kung talagang dumating siya sa sandali ng kamatayan, wala siyang lakas ng loob na salubungin si Aaron. Sa oras na ito, maaari lamang magsisi at sisihin ni Yi Qingshan ang kanyang sarili sa sobrang simpleng pag-iisip ng mga bagay-bagay. Sa palagay niya ay maaaring maging banta si Jiang Yingying sa Aaron, ngunit hindi niya pinapansin na maaaring patayin siya ng Aaron. Sa harap ng kamatayan, anong kapital ang kailangan ni Yi Qingshan para makipag-ayos sa Aaron? Nasa Liulishan siya, 100 milya ang layo mula rito. May kuweba sa gilid ng burol.
Isinara ko siya doon. Yi Qingshan kompromiso, kailangan niyang gawin ito, ang pagbagsak ng kaharian, hayaan siyang matakot. Ito ang katotohanan na hindi niya matatanggap, kaya maaari lamang niyang isuko ang pag-iimbot ni Shengli. Ang mga salita ni Yi Qingshan ay totoo o mali. Hindi alam ni Aaron. Hindi siya makapaniwala sa matandang Zoro ng ganoon kadali. Lumingon siya kay Yan Qinghua at sinabing, Yan Chang, tulungan mo ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Yang Kanghua, huwag kang mag-alala, Master Arrow. Pupunta ako ngayon. Sa oras na ito, mas walang laman ang puso ni Fei Ling. Dahil maaaring palayain siya ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay higit sa Yang Kanghua. Mas mabilis niyang maabot ang Liu Lishan at mas mabilis niyang mailigtas si Jiang Yingying. Imposibleng hindi ito alam ni Han Sanchen, pero bakit hindi niya hinayaang gawin ito? Alam ni Fei Lingsheng na may nakaligtaan siya, ngunit hindi niya matukoy ng eksakto kung ano iyon. Aaron, totoo naman ang sinabi ko. Pwede bang hayaan mo muna ako? Sinabi ito ni Yi Qingshan halos sa tono ng pagdarasal. Ngunit hindi binalak ni Aaron na palayain si Yi Qingshan. Noong siya ay nasa lupa, naunawaan niya na kung ang kaaway, hindi niya dapat bigyan sila ng anumang pagkakataon na lumaban. Kung hindi, babalik ang gulo isang araw. I'll let you go kapag may nakita akong tao. Sabi ng Aaron. Palihim na umiling si Fei Lingsheng, nilabag ni Yi Qingshan ang bawal ng Aaron, at sa kasong ito, paano siya authorized? Mula sa paraan ng Aaron ng pagpatay sa mga nasasakupan ni Emperador Zun, makikita natin na ang wakas ni Yi Qingshan ay hindi kailanman magiging mas mabuti. Si Yan Qinghua ay inutusang pumunta, at hindi ng ahas na mag-antala. Ito ay bilang paggalang sa lakas ng Aaron, at pag-asa rin ni Yan Qinghua na magkaroon ng magandang pagganap sa harap ng Aaron. Bagamat alam ni Yan Qinghua ang agwat sa pagitan niya at Aaron, malaki ang posibilidad na hindi niya makuha ang gusto niya, ngunit hindi ito nakahahadlang sa paningin ni Yan Qinghua. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay isang bihirang tao. Kung mamimiss niya ito, hindi na siya muling magkikita sa buhay niya. Natural na gustong samantalahin ni Yan Qinghua ang pagkakataong ito, bakit hindi mo ako pakawalan? Mas mabilis kung maibabalik ang kapatid mo. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, sa wakas ay tinanong ni Fei Lingsheng kay Aaron ang tanong na ito, mas gusto kong maniwala sa Yang Kanghua, sabi ni Aaron. Kinakagat ni Fei Lingsheng ang mga ngipin sa likod. Kahit na ang paraan ng pagpapakita niya sa tabi ng Aaron ay isang kasinungalingan, ang kanyang pag-amin sa Aaron ay walang kapantay. Sinabi niya kay Aaron ang kanyang pinakamalaking sikreto, ngunit hindi pa rin niya makuha ang tiwala ni Aaron. Dahil ba hindi ko ito ginawa sa oras ngayon? Dahil sa kaunting pag-aalinlangan na iyon, nagbago ang tingin niya sa sarili niya, dahil hindi ko pinatay ang mga taong iyon. Pagpapatuloy niya, hindi nagsalita si Han Sanchen. Tumangging sumuko si Fei Lingsheng at sinabing, hindi ba ako magdadalawang isip? Ang kaunting pag-aalangan ay sapat na upang patunayan na ikaw at ako ay magkaiba. Hindi ako magtatago ng banta. Sa paligid ko, pumunta ka at huwag ka nang magpapakita kung hindi, mamamatay ka sa aking mga kamay. Huminga ng malalim si Fei Lingsheng. Nang makita ang marangal na ekspresyon ni Aaron, hindi siya nagbibiro. Ngunit si Fei Lingsheng ay hindi nakipagkasundo, dahil sa pamamagitan lamang ng pananatili sa Aaron, maaari siyang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na makalusot sa banal na kaharian. Hindi niya matanggap ang maliit na pag-aatubili, na sumire sa relasyon sa Aaron. Hindi ako pupunta. Tinitingnan ni Fei Lingsheng ang Aaron na may matigas na mukha. Hindi siya maaaring umalis sa oras na ito, dahil alam niya na ang isang banal na Castañas ay hindi makakarating sa kanya sa totoong banal na kaharian, kaya dapat siyang manatili. Aaron liwanag ng ngiti, sinabi, ikaw na ngayon ang sagot ay napakabilis, ngunit ito ay isang awa ay walang gamitin. Hindi alam ni Fei Lingsheng kung ito ay kapaki-pakinabang o hindi, ngunit matatag siya sa kanyang puso at hinding-hindi aalis sa puntong ito, kaya kahit anong sabihin ng Aaron, wala itong silbi. Sa kabilang banda, si Yan Qinghua, na papunta na, sa wakas ay nakarating sa lugar na sinabi ni Yi Qingshan nang sumapit ang gabi. Hindi nanloko si Yi Qingshan. Natagpuan ni Yan Qinghua si Jiang Yingying sa isang kuweba sa gilid ng bundok. Alam ni Yan Qinghua na ang koma ni Jiang Yingying ay sanhi ni Yi Qingshan, kaya imposibleng magising siya sa kanyang kakayahan, kaya hindi nag-aksaya ng oras si Yan Qinghua, bagkus kinarga si Jiang Yingying sa kanyang likod at nagpatuloy muli.
Para kay Yan Qinghua, hindi ito madaling bagay. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang estado ay hindi umabot sa punto kung saan ang enerhiya ay maaaring gamitin ng walang katiyakan. Bilang karagdagan, kailangan niyang pasanin ang sariling bigat ni Jiang Yingying sa kanyang paglalakbay pabalik, kaya natural na magiging mas mabagal at mas mahirap ang kanyang bilis. Ngunit si Yang Kanghua, kahit pagod na pagod, ay hindi gustong magpahinga. Dapat niyang ipadala si Jiang Yingying pabalik sa Aaron sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang niya matatapos ang gawaing ibinigay sa kanya ni Aaron at maging mas malapit sa Aaron. Kung si Fei Lingsheng ay maaaring magkaroon ng kalahati ng pagpupersage ni Yan Qinghua, marahil ang kanyang imahe sa isip ni Aaron ay ganap na naiiba. Kailan mo ba ako bibitawan? Tanong ni Yi Qingshan, na inapi ng Aaron. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa mga sumunod na pangyayari ng pagbabante sa Aaron. Sa sandaling bumalik si Jiang Yingying, siya ay nag-aalala na ang Aaron ay papatayin siya. Hindi inaasahan ni Yi Qingshan na madali siyang masupol ng Aaron, kaya may malaking agwat sa pagitan ng kanyang plano at katotohanan. Kung alam niya iyon, maaaring hindi ginawa ni Yi Qingshan. Anong nagmamadali? Huli na para matakot ka. Sabi ng Aaron. Hayaan si Yi Qingshan. Paano kaya yun? Sa puso ng Aaron, si Yi Qingshan ay isa ng bangkay. Hanggat nakikita mo si Jiang Yingying, papatayin ng Aaron si Yi Qingshan ng walang pag-aalinlangan. Alamin ang katotohanan sa lupa, hayaan ang Aaron na maunawaan na si Yi Qingshan ang ganitong uri ng mga kalakal ay hindi kailanman makakaligtas, dahil ang mga patay lamang, ay hindi magbibigay sa kanya ng problema. At saka, hindi ito ang lupa. Ang Aaron ay hindi kailangang maging masyadong napilitan sa pagpatay ng mga tao. Papatayin mo ba ako? Tanong ni Yi Qingshan kay Aaron. Ano sa tingin mo? Tanong ni Aaron. Ang pangungusap na ito hayaan ni Yi Qingshan noo malamig na pawis DC, Aaron ay hindi direktang sabihin hayaan siya pumunta, ito ay hindi sa disguised expression upang patayin siya. Aaron, hindi ko sinaktan ang kapatid mo. Gusto ko lang makuha si Shengli. Ngayon alam ko na mali. Hayaan mo na ako. Hanggat handa kang palayain ako, magiging baka at kabayo ako, para sa iyo. Nagsimulang humingi ng awa si Yi Qingshan, na ang tanging magagawa niya sa kasalukuyan. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Fei Lingsheng na mapabuntong hininga na ang mga napakakapangyarihan ngayon ay kailangang humingi ng pagkakataong mabuhay. Dati, si Jishi ang Supremo, pero ngayon, sa paglitaw ng Aaron, hindi na ganoon kataas ang status ni Jishi. Yi Qingshan, alam ko na ngayon, bakit kailangan kong gawin ito sa simula. Sabi ni Aaron. Ang puso ni Yi Qingshan ay puno ng kapaitan. How dare he fight Aaron? Ito ay dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon na si Yi Qingshan ay naglakas loob na kunin si Jiang Yingying bilan. Isang chip at pagbabante sa Aaron. Aaron, siya ang pinakamahusay na guro ng estado ng Xia, at gumaganap ng isang mahalagang papel sa estado ng Xia. Kung papatayin mo talaga siya, natatakot akong hindi ka pakakawalan ng estado ng Xia. Sa oras na ito, sinabi ni Fei Lingsheng kay Aaron, sa palagay ni Fei Lingsheng, ang mga salitang ito ay isang mabait na paalala. Pagkatapos ng lahat, magiging mahirap para sa sino man na makitungo sa buong bansa, ngunit nakalimutan niya na ang Aaron ay walang pakialam sa mga ito. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang hindi mananalo sa Aaron's pabor, ngunit din ay gumawa ng Aaron na mas mapanghamak. Kung nasugatan si Yingying, hindi ko pababayaan si Xia Guo. Sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay napakasimple, ngunit ito ay lubhang mapagmataas. Gusto ba ng isang tao na hamanin ang buong bansa? Ang Aaron ay napakalakas, na hindi maitatanggi ni Fei Lingsheng. Ngunit nang sabihin ito ni Aaron, naisip pa rin ni Fei Lingsheng na ito ay isang biro. Sa iyong kasalukuyang sitwasyon, kahit na si Emperador Zun ay gustong patayin ka at pukawin ang ibang bansa. Sa tingin mo ba ay kakayanin mo ito? Kapag gusto ng mga pinuno ng dalawang bansa na mamatay ka, wala ka nang magagawa sa mundo ng Xuanyuan, sabi ni Furlingson. Kung gusto ng Aaron na pamunuan ang buong mundo ng Xuanyuan, tiyak na magkakaroon ito ng matinding digmaan sa tatlong kaharian. Noong una, sinadya ng Aaron na basagin ito isa-isa, ngunit ngayon, wala siyang pakialam kung masaktan niya ang dalawang bansa sa isang pagkakataon. Para sa Aaron, si Jiang Yingying ay katulad ng kanyang kapatid. Kung hindi niya kayang protektahan, ano pa ang silbi ng kakayahan niya?
Bagamat hindi makatwiran ang Aaron sa oras na ito, siya ang tunay na Aaron. Akala niya ang kanyang damdamin ay higit sa lahat. Ngayong natatakot ka, umalis ka na lang. Hindi ka maaapektuhan ng negosyo ko. Sabi ni Aaron. Nagngangalit si Feilengsheng. Hindi siya natatakot na madamay, ngunit para sa kapakanan ng Aaron. Gayunpaman, ang taong ito ay walang utang na loob. Inaasahan niyang gamitin ang kanyang kabaitan para baguhin ni Aaron ang kanyang pananaw sa kanyang sarili. Ngunit ngayon, sa halip na maghanap ng anumang benepisyo, ang Aaron ay mas naitaboy. Bagamat hindi nabuhay si Feilengsheng tulad ng iba pang malalakas na tao sa mundo sa loob ng mahigit 100 taon, nagkaroon din siya ng maraming pananaw. Nakita niya ang lahat ng uri ng tao, maliban kay Aaron, na matigas ang ulo. Kailangan bang masaktan ng isang buong bansa alang-alang sa buhay ng isang babae? Aaron, bakit ang yabang mo? Sabi ni Feilengsheng. Kay abangan. Tinanong ni Aaron ang kanyang sarili, mayabang ba ito? Kung ikukumpara sa ikalawang henerasyon sa mundo, ang Aaron ay isang napakababang papel. Sa panahon ng mundo, karamihan sa Aaron ay nasa yugto ng pagtitiis, at ang Aaron ay hindi magiging malupit hanggat hindi niya kailangan maging mayabang. Makikita mo ang tunay kong kay-abangan, saka mo malalaman kung gaano ako kababa ngayon, sabi ni Aaron. Sa oras na ito, hindi naiintindihan ni Feilengsheng ang kahulugan ng mga salita ni Aaron, dahil hindi niya alam ang layunin ng plano ni H. Aaron na pamunuan ang 3 kaharian. Kung alam ito ni Feilengsheng, iisipin niyang baliw ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!